Isang mapagpalang umaga na po sa lahat. At ngayon, dadako po tayo sa pagbibigay. Nakahanda na po bang ating mga ikasampung bahagi lamang? Bigay, magpagbukas po kayo sa akin sa pangalawang kronika po. Chapter 24, verse 9 to 13. Verse 9. At ipinahayag niya sa buong Juda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh, gaya ng utos ni Moises nung sila'y nasa ilang. Nagalak ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at naghulog sila ng kanilang buwis sa kaban hanggang sa mapuno ito. Dinala naman ito ng mga libita sa mga kagawad ng hari at ang laman nito ay kinukuha ng kalihim ng hari at kanang kamay ng pinakapunong pari. Pagkatapos, binalik uli ang kaban sa may pasukan ng templo. Ganito ang ginagawa nila araw-araw, kaya nakalikom sila ng malaking halaga. Ang nalikom nilang salapi ay ipinagkakatiwala naman ng hari at ni Juda sa mga namamahala sa pagpapagawa ng templo. Umupa sila ng mga kantiro, mga karpentiro at mga panday ng bakal at ng tanso upang magkumpuni ng mga sira na templo. Ito po sa panahon natin, templo po natin, kailangan din po natin kumpunin. Nagtatrabaho ng mabuti ang mga manggagawa, ipinalik nila sa dating kalagayan ang templo ng Diyos at pinatibay ito. Noong panahon, talagang ang templo ay talagang pinapagawa din po ng mga sinauna po. At ito po ay pinabalik sila sa dating kalagayan na kung saan pinapaganda pa po nila. Maging sa atin ngayon, di ba po, sa ating templo na ito, na kailangan dito natin pagandahin, di ba po? Kaya ang ating mga inhulog, mga offering natin, ay doon po napupunta sa paggawa ng templo. Di ba po? Kaya kailangan po natin magbigay ng may kataparan at tama. Di ba po? Na naupo lamang din dito sa salita ng ating Panginoon. Na kung sabihin po natin ang ating templo, kailangan po natin ipagawa. Ngayon, ang ating mga ibinibigay, hindi po ito nasasayang. Dahil napupunta lamang ito sa pangangailangan natin dito. Pagpagawa kung ano man po ang mga pangangailangan. Kaya yun, hindi po tayo dapat namang hinawa na magbibigay natin. Na kung saan, ito po ay pakinabang ng ating buhay panambahan. Kaya yun, maraming salamat sa salita ng ating siya na ito po nawa natin na ang lahat ng ihulog natin yan talagang magpapakinabangan po ito ng ating pangangailangan. Di ba po? Na sinasabi nga po dito sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subutin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dito po natin, kung talagang nagbabasa po tayo ng Biblia, dito po, ipapaunawa po sa atin ng ating Panginoon. Na talagang sundalhin po natin ang ating mga ikasapong bahagi dito sa ating mga panambahan. Ito po ay makakatugon sa mga pangangailangan ng ating church. Di ba po? Hindi po masasayang ang ating mga inihulog dyan sa offering. Dahil ito po ay pakinabang po ng ating church. Makikita po natin ang mga kapakinabangan, di ba po? Pagpagawa po tayo ng isabi, di ba po? Sa mga pangangailangan
microphone, di ba po? Dahil minsan mga microphone, hindi may diferensya na po. Bakit sa mga gitara, sa lahat ng pangangailangan, talaga makakatulong po ang ating kautulan. Sa 10 bahagi, pag inipon po, marami na po yun. Makakatulong na po yun. Kaya maraming salamat po sa salita ng Panginoon na nawa ito ay ating maunawaan at patuloy ko natin yung lalakaran. Di ba po? Yun, maraming salamat sa kanyang salita na patuloy ko natin unawain at magbigay tama. Di ba po? Sa Mateo, chapter 10, verse 41 hanggang 42. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil ito, sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa taong matuwid. 42. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya ay alagad ko, siya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Di ba po na sa ating panalangin, may type of inisip tayo na ipinataas, di ba po? Isa na po yung pastor natin na kailangan po natin handugan din po. Dapat natin sa handugan upang tayo man din po ay pagpapalain. Yun lamang po ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon. Sige po, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaabang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaabang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaabang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaabang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Okay na po. Ito patuloy po natin yung ating mga kamay. Yes, Lord, ang magmanalis minsan, patuloy po po natin pinupuri. Ito pinapasalamatan, sinasamba sa aming mga buhay, tinataas niya yung pangalan. Yes, Lord, sa aming mga buhay, salamat po Diyos, sa ating mga kapatid, nagtapat sa iyo, Diyos. Napakabuti mo po ang mga banal. Salamat po Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho, Lord, sa kanilang mga pinagkakakitaan. Jesus, may Diyos, patuloy na sila paramihin. Pagpalain upang nasa gayon ang mga patuloy silang payaman maglilingkod sa iyo, Diyos. Maraming salamat po Diyos. Salamat po mga Lord. Wala na sa iyo. Pag-Lord,